significant nito sa buhay po natin. Pero bago yan, tayo muna tayo lahat as we pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat dahil inihantong mo kami muli sa ganitong pagkakataon upang guntain ang kamatayan sa cross na nagbigay daan para kami magkaroon ng kaligtasan. We're so thankful, Panginoon, sa salvation na natanggap namin ngayon na biyaya galing sa inyo. Kaya sa biyaya mong yan, patuloy kami maglilingkod. Sa biyaya mong yan, kami ay pwedeng lumakas. At sa biyaya mong yan, Panginoon, pwede pa kami makagawa ng mga bagay na hindi namin maisip at masukat maisip dahil sa biyaya mo. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa unang ginawa niyo sa buhay namin at yun po yung kaligtasan namin. Patuloy niyo kami biyayaan at pagpalain sa mga oras na ito at maunawa namin, Panginoon, itong itinagubilin mo sa mga naunang mananampalataya at hanggang ngayon nakatugubilin sa amin bilang church. Salamat po ng marami at patawad sa mga pagkukulang namin. Linisin kami sa aming mga kalikuan at nang sa gayon, Panginoon, hindi mahadlangan ang pangungusap at pagbibigay unawa ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Salamat po, ito'y panalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Debo na po tayo. Ano ba ang Lord's Supper? What is Lord's Supper? Ito po ba yung kakain ka lang na gano'n, didikit, pag dumikit may kasalanan, pag hindi dumikit walang kasalanan? Ano ba ang tinuturo ng Panginoon about Lord's Supper? Biblical Lord's Supper means, ito po yun, the Lord's Supper is a memorial meal initiated by the Lord Jesus Christ. Mismo ang Panginoon na nag-initiate nito on the eve of His Passion, symbolizing His death and blood atonement for sin. Every meal ay may mga iba-iba rin dahilan kung bakit tayo nagmi-meal. Kumakain tayo kuminsan dahil nagugutom. Kumakain tayo kuminsan kasi may birthday. Kumakain tayo kuminsan kasi anniversary. Kumakain tayo kuminsan kasi mayroong nag-imbita sa atin, may naglibre sa atin. May iba't ibang dahilan ang mga meal natin. Itong meal na ito, itong Lord's Supper, meal din po ito. Ano po? Pero mayroon din ibang dahilan. Ano po ang dahilan nito? Paggunita sa pagtutubos o kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po habang ititake natin ito, gaya ng sabi ng Luke chapter 22 verse number 19, it is a what? Memorial. Ang sabi ng Panginoon, and He took bread. Di po ba? Meal, kakain talaga. And gave thanks and break it and gave unto them, saying, this is my body which is given for you. This do in what? Remembrance of me. That is memorial meal. Na habang ititake natin yung bread, habang iinumin natin yung grape juice, ang gugunitay natin, ang papasok sa isipan natin, hindi kung ano yung kakainin nyo mamaya, yung pinagkautangan nyo or what, hindi yun ang iisipin natin mamaya. Ang iisipin natin mamaya habang ginagawa natin yun, yung kamatayan, yun po, ng Panginoon. Gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. No? Sino po alalahanin mamaya habang tinitake natin? Mga problema po ba? Yung anniversary ba bukas? Ano po? Ang Panginoon. Ang ginawa niyang pagtubos sa atin. Kaya yun po ang special reason ng meal na ito. Bakit special reason? Kasi alalahanin natin yung pagtubos na ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Ano po? Hindi yung mainit ngayon, masarap maghalo-halo. Hindi po gano'n, no? Dahil mainit kaya yung meal dahil mainit. No? Ito po ang special reason para alalahanin po ang pagtubos ng Panginoon sa atin. Not only a memorial, but also a what? Picture. See? Paggunita, pag-alaala, o pagpapakita. Ito po ang sabi sa Corinthians 11:26. For as often as ye eat this bread, sa tuwing gagawin niyo ito, not only memorial, and drink this cup, ye what? Do show, ano po, the Lord's death in extent, ano? Till He come.
Picture, pagpapakita. Kaya pala, pag nag-meal tayo mamaya, ano ipapakita nito? Pagpapakita ng bawat isa sa atin o bilang church, ano po? Yung kamatayan ni Kristo, after death, anong sumunod? Burial, resurrection, ascension, and then, ano po, second coming. Yun ang covered. No? Pagpapakita yung meal na gagawin natin mamaya, that is Lord's Supper, from death hanggang till He come. Picture. Ipinapakita nyo. Ye do show. Pinapakita nyo. Ano? Natin as a church. Na tayo ay mayroong Kristong namatay sa atin, tumubos sa atin, at yung Kristong ito, ipinapakita natin na ito'y babalik. Amen. Kaya paalala ito sa atin talaga, babalik siya. Kaya maglingkod. Amen. Magsusulit tayo. Ano po? Magsusulit po ang bawat isa sa atin. Kaya kung ipinapakita natin yan sa pamamagitan ng meal na ito, Lord's Supper, ano, hindi lang dapat, hindi talagang pagpapakitang Lord, salamat po. No, namatay kayo at salamat, nabalik kayo. Kaya mga kapatid, may hirap man tayo dito. Kanina may nakita ko, may iyak. Siguro nalulungkot dahil asawa niya alis. No? May mga pagluha man tayo dito. Pero praise God, amen? May mga sakit man dito, may mga problema man dito. But praise God, babalik ang Panginoon. At may langit na naghihintay sa atin. That's the significance ng ginagawin po natin Lord's Supper. Ano po? Okay. Hindi lang po yun. Saan ba dapat ginaganap ang Lord's Supper? Pero bago natin iwanan, baliwanag po ba sa atin kapag habang nagtitake tayo ng Lord's Supper, ano ba ang mga ibig sabihin nito? Una, memorial, pagkaalala sa kamatayan ni Kristo. And then pangalawa, ano po? Picture, pagpapakita. No? Ang kamatayan ni Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Ano po? Ngayon, where is the Lord's Supper to be practiced? Yun po yung tanong. Where is the Lord's Supper to be practiced? Saan ba dapat ito ginagawa? Ano po? Pwede ba itong gawin sa bahay? Manunod ka ng television, sasabay ka sa mga naglo-Lord's Supper, naka-live tayo ngayon, ano? Live streaming, gano'n, sa pwede ba sa bahay? Okay. Tignan natin kung ano nakalagay sa Bible. Saan ba dapat ginagawa ang Lord's Supper? Sabi ulit sa 1 Corinthians chapter 11, verse 20, take note, yung may mga highlight. When you come together, when you come, ilan? Together, ang bawat isa din. Saan? Into one place. Sa isang lugar. Tama po ba yung ginawa natin ngayon? Come together in one place. Saan place tayo napunta ngayon? Dito sa church building. Okay. Kaya lang, ang problema ng Corinth, tama yung dalawa Dalawa yung ginawa nila, tama. Pero may problema ang Corinth. Ang ginawa nila, this is not to eat the Lord's Supper. Ang problema nila, hindi Lord's Supper yung ginawa nila. Ano po? Salip na Lord's Supper sana, kaya lang hindi naging Lord's Supper. Bakit po? Ang ginawa ng mga Corinth, nag-una-unang kain. Tuloy yung iba, naubusan. Yung inihandang unleavened bread. Nung dumating si Lester, parang gano'n, banat kagad. Nakita ni Hami, banat din. Nalit yung iba, wala na. Tapos ininom pa ng ininom yung Nung pagdating ng iba, wala na. Ibig sabihin, sabi ni Paul, si Paul, tama na yung come together, okay na kayo dyan In one place, okay na kayo din Kaya lang yung ginawa nyo, hindi Lord's Supper. Nag-una-unahan kayo. Wala ba kayong mga bahay para gawin yan? Sabi ni Paul dun Di ba? Kaya pala, tama pala, una, come together. Tama po. Pangalawa, one place. Susunod, anong tamang dapat gawin? Mag-intayan. Organize. Kasi kapag pinanatang agad to ni Lester ng una-una, ang iniisip niya, gutom niya. Hindi yung remembrance na kamatayan ni Kristo.
Binanatan din ni Brother Jaime. Gulangan ang nangyari. Lord's Supper ba yun? O hindi po. Kaya yun ang sinasabi ni Paul. Hindi Lord's Supper ginawa nyo. Ano po, kaya mamaya po sabay-sabay. Amen. Ano po? Kaya hindi rin po pwede kung minsan yung pipila katawan niya, Una-unang din yun, box outan pa nga yan. Hindi po, alam po sa Bible yun. Dapat po, sabay. Ano sabi Paul? Verse 33. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, anong sabi? Tarry. One of. When we say tarry, ano ibig sabihin yan? Hindi po yung sa manok, Iba po yun. When we say tarry, mag-intayan kayo. Kaya yung mga late ngayon, pasalamat kayo, inintay namin kayo. Amen. Mahal po natin sila. Marami lang busy lang talaga buhay po nila. Ngayon po kasi yung nasa Bible in-apply lang natin yung biblical. Mag-intayan kayo. Organize. Just imagine, gugunitain mo yung pinakamahalagang event na ginawa ni Kristo para iligtas kayo kamatayan. Yung pinakamahalagang event, yung pupukusan ng meal na ito, tapos una-una. Ano po? Kaya binabanggit sa Corinth na mga unworthy kayo para gawin ito. Mali yung manner na ginagawa nyo. Mali. Ano po? Ngayon po, taon-taon may nadadagdag na miyembro. Praise God. Kabilang ngayon sila sa Lord's Supper. Kanina meron tayong na-baptize na 4. Kasi po, hindi pwedeng mag-take ng Lord's Supper ang hindi pa na-baptize. Ano po? Okay. Tarry. Okay. Ngayon po, meron pong 4 na look. Una, there are fourfold look of the Lord's Supper. First, backward look. Ano po yun? And when he had given thanks, he break it, yung bread, and said, take, eat. This my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Ano po? When we say backward look, 2,000 years ago, aalalahanin natin yung ginawa ni Kristo sa krus na kamatayan. Lord, salamat to. At pag naalala natin yun, sigurado papasalamat tayo Amen. Lord, salamat po sa kaligtasan ng ginawa nyo 2,000 years ago na kayo namatay sa krus. Para magkaroon naman ng kaligtasan. That is backward. Grabe ang sakripisyo ng Panginoong sa Kristo sa cross. Kasi yung biyaya, naalala niyo yung kwento ng yung babaeng caught in sa pangalo niya? Sabi ano gagawin natin to? Stone to death ito. Gusto i-condemn. Ang sabi ng Panginoon, sino walang kasalanan, siya unang bumandong. Pero wala nag-aalisan. Kasi lahat. Sabi gano'n, wala pong bumando sa'yo? Sabi ng Panginoon, wala po. Okay, ako din, hindi kita i-condemn. Go and sin no more. Hindi tayo na-condemn sa kasalanan natin para madala tayo sa impyerno. Tama po ba? Amen. Because siya ang na-condemn para sa atin. Amen. I am condemned. Amen? Amen. You will never be condemned because I condemn for you. Amen? Amen. Backward look. Okay, praise God. Talagang tutulo na lang ang luha natin sa kabutihan ng Diyos. Sakripisyo sa cross para sa atin. Okay, ano pang look? The look around. For as often as ye, that is church, tayo, this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. For as often as ye, is look around, tayo. Ano po? We should be reminded that we are part of the body. The word we.
We are not merely individuals. Amen? Amen. Tayo ay isang katawan. Hindi po, tayo ay isang katawan. Kaya nga po, ang Lord's Supper, hindi ito pwedeng gawin ng individual. As we come together, hindi pwedeng gawin ng individual. Hindi yung, ay, late ako ng Lord's Supper, ay, may natira. Di, ako naman. Hindi po. Dapat po, sabay-sabay. Hindi po individual. Po. To look around. Tingnan mo katabi mo, part ka ng church. Iisa tayo. Amen? Yung nga yung preaching ni Jonel, buo dapat tayo. Lalo bukas anniversary, dapat buo tayo. Amen? Amen? Amen. Okay, reminder bukas, ano po, wala po tayong sanang marinig na, dapat may ganito rito. Wala po dapat ganun. Dapat buo tayo. Kung dapat may ganyan dyan, naisip mo, ikaw ang gumawa. Kasi part ka ng body. Amen? Pag pinintasan mo, dapat may ganun, pinintasan mo ang sarili mong katawan. Tama po? Kaya wala po tayong dapat maririnig, dapat may ganito rito, bakit ba hindi? Bakit ba yun wala kang pumutol no? Hindi po dapat ganun. Kung nakita natin, tatrabahuin natin. Because we are one body. Ano po? Amen po ba? Nagkakaisa po ba tayo doon? Amen. Walang buha agad. Oh, wow, sarap nun. Walang pintas ang sarili natin. Hindi natin pinintasan ang ating sarili. Ang luto naman ito, bakit ganito? Nako, pinintasan ba yung sarili? Amen? Kapag, wow, sarap, wow!